Sa gitna ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, pasado na sa second reading ng Kamara ang panukalang magbibigay sa Pangulo ng emergency powers para isuspindi o bawasan ang excise tax sa langis. Pero bakit nga ba kinailangan pang ito'y idaan sa Kongreso? Narito ang agenda report ni Che Sulit. Ikatlong araw na mula nang umarangkada ang biggest fuel price hike sa bansa. Nitong Martes, ipinatupad ng oil companies ang staggered price adjustments na binabantayan ng Energy Department. Sa gitna pa rin yan ang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Mabigat na sa bulsa hindi lamang para sa mga motorista, kundi pati na rin sa mga negosyante ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Kaya naman isinusulong ngayon ng Marcos Jr. Administration ang mga paraan para maibsan ang hamong hinaharap ng mga Pilipino. Kasama rito ang pagsuspindi o pagtapyas sa excise tax on fuel. Noong 2017, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Sa pamamagitan ng RA 10963, pinatawan ng mas mataas na buwis ang mga commodity gaya ng langis. Ginamit ito para pondohan ang infrastructure projects at iba pang socio-economic programs. Halos lahat kasi ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay nanggagaling sa ibang bansa. Kaya naman, sa bawat pagpasok ng langis, may fixed tax rate nang ipinapataw rito. Effective 2020, itinakda ng TRAIN Law ang mga sumusunod. May 10 pesos per liter na tax ang gas, 6 pesos per liter ang diesel, 5 pesos ang kerosene. Ang LPG naman, pinatawan ng 3 pesos na tax kada kilo. May temporary safeguard din na nakalagay sa TRAIN Law na effective noong 2018 hanggang 2020. Kung aabot sa higit $80 per barrel ang global oil prices, pansamantalang isususpindi ang pagtaas ng fuel excise tax. Benchmark ng Pilipinas ang Dubai crude oil at pinagbabasehan nito ang pricing ng Minoff Platts Singapore. Pero para kay Global Tax Policy expert Mon Abrea, hindi na applicable ang provision ngayong 2026. Anya, kailangan ng amyendahan ng Kongreso ang batas o di kaya bigyan ng emergency powers ang Pangulo para tugunan ang nagbabadyang krisis sa langis. Certified as urgent na ni PBBM ang panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspendihin o tapyasan ang excise tax on fuel. Minamadali na ito sa Kongreso. Tinatayang aabot sa 136 billion pesos ang ikalulugi ng gobyerno kung sususpendihin ang excise tax ayon sa Finance Department. Kaya para kay Abrea, dapat na lang daw magbigay ang gobyerno ng direct at targeted subsidies sa mga apektadong sektor. Because if we will compare, suspension of excise taxes will benefit all, including the big industries, the oil companies, and the rich people or the higher income household. Remember, sa impact ng inflation, ito yung gusto natin i-cushion na hindi masyadong ma-burden yung mga tao to lessen the burden of this global oil hike to our consumers. Tulad ng pagkabahala ng DOF, sinabi ni Abrea na magastos ang pagsuspindi ng excise tax. Di tulad ng direct at targeted subsidies na nasa halos 5 billion pesos lang ang magagastos ng gobyerno. But what we are forgetting is yung pinaka napapabayaan or the forgotten sector of our society is the middle income earners or the regular employees. I also think na dapat magkaroon ng tax relief para sa mga workers or the middle class. And this can easily be done because we were able to do it during COVID. Hamon ni Abrea sa gobyerno, agarang tulungan ng mga Pilipino ngayon, not through risky endeavors, kundi sa pamamagitan ng targeted relief, mas epektibong tax collection, at maging ang pagsugpo sa korupsyon. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.